Dear Lady Love TV. Billionaire's Night with his ex. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Noon umatras si Shana. Gugustuhin ba niyang ulitin ang na-experience niyang sakit na dala ng naging relasyon nila? Titiisin na naman ba niya ang nakakabugbog na ego ng mga salita ng mama nito? Bumalik ang tingin niya sa portrait na iginuhit ni Lolo. Hindi siya art connoisseur. Wala siyang alam sa mga drawing. Pero damang-dama niya ang emosyong ibinigay ng gumuhit sa portrait. Yun lang ang halatang in love sa subject nito ang gumuguhit. Kahit naman iyong subject, mukhang in love din sa nagdodrawing. May pagmamahal sa mga mata ni Sinay habang nakatingin sa taong gumuguhit na malamang ay lolo niya. Ang ngiti sa labi ni Sinay ay ngiti ng isang babaeng may malalim na nararamdaman para sa lalaking kaharap. Nakaka-relate si Shana. Ganun ang ngiti sa kanyang mga labi sa ilang pictures niya na si Vic ang kumuha. Kasi nga in love siya sa kumukuha ng larawan. Shit lang. Naiirita rin niyang pinahid ang daliri ang sulok ng mga mata. Naiiyak ka pa talaga? Pinagalitan niya ang sarili. Ang tagal na noon. Ilang taon na. Move on din. Oo nga. Ganun din siya. Ilang taon na ang dumaan mula na makipaghiwalay siya kay Vic. Ang kaso lang, nabubuhay ulit ang lahat ng feelings niya para sa lalaki dahil sa pagkikita nila. Bakit ka umiiyak? Gustong kagatin ni Shana ang dila nang may panyong pumahid sa ilalim ng kanyang mga mata. Lalo rin niyang gustong mag-iyak habang nakatingin sa kanya si Vic at maingat na tinutuyo ang luha niyang masyado pa yatang natuwang umagos. Epekto iyon ng ginagawang pagpahid sa pisngi niya ng lalaki. Kaunti na lang, susubsob na siya sa dibdib nito o kaya ay maglalambitin sa leeg ng lalaki. Touch lang ako sa ideyang si Vic ang nagdrawing ng portrait ni Sinay. Hindi naman siya nagsinungaling. Isa talaga yun sa dahilan ng pag-iyak niya. It seems to have been drawn lovingly. Pagbibigay opinyon ni Vic. Napansin din pala iyon ng lalaki. Napansin uli ni Shana ang lungkot sa itsura nito. Parang may pinaglalaban ng damdamin si Vic. Nakita niya ang paggalaw-galaw ng Adam's apple nito, pati na ang pagtatagis ng mga ngipin. Kumusta na si Drew? Sino raw? Nablangko sandali ang isip ni Shana. Mabuti at naalala niya agad kung sino si Drew. Ito ang ipinalit niya kay Vic. Ang imaginary guy to be honest, para makapagbabagong puri siya. Buhay pa naman talaga siya sa imagination ko. Kayo pa rin? Doon siya nag-alangan. Baka humaba pa ang ilong niya kapag umuo siya. Hindi na. Ikaw, sino ang latest mo? Ngumiti ang mga lalaki at hindi sumagot. Ay, ang daya. Siya nag-usisa tapos ako dadaanin sa pa-smile-smile lang. Gustong alugin ni siya ng kaharap nito. Pero naisip din niya baka isipin nito na interesado pa siya. Well, totoo yon, pero dapat pa bang malaman ng lalaki? Noon niya naramdaman ang pagkakahalukay na naman ng kamalayan niya. Mukhang tinatawag na naman siya para gumanap sa nakasanayan niyang role. Punyeta, umuusok yata ang tenga ni Sinay sa igting ng salitang lumabas sa bibig ng senyora. Matapos itong marinig ang sagot niya sa tanong nito. May ugnayan ba kayo ng anak ko? Balak ni Sinay na magsinungaling pero dinugtungan ni Senyora ang pagtatanong ng, ikaw ay magsabi ng tapat kung ayaw mo mapasama. Isang nanginginig na, opo Senyora na lang ang naisagot niya. Hindi ikaw ang uri ng babaeng na naisin ko maging kabiyak ng aking anak. Malumanay na ang pagsasalita ng ginang. Pinipilit siguro maging kagalang-galang kahit kitang-kita ang galit sa anyo. Kaya kung maaari, huwag mo nang ituloy ang pag-asam na maging bahagi ng aming pamilya. Napapairap at napapapaypay ng dala nitong abaniko si Senyora. Nang dumating ang ginawa sa bahay nila, ay inakala ni Sinay na may ipapagawa uli ito sa imahen. Iyon pala ay uusisain siya ng ginang tungkol sa pagkakaroon nila ng relasyon ni Vic. Hindi na siya nagtanong kung paano nito nalaman. Ilang taon na rin nagpaparinig sa kanya. Nitong nagdaang mga araw ay hindi na sila naging maingat ni Vic. Hindi na sa kanilang lihim na tagpuan sila nagkikita ng kakaibang lambing sa isa't isa. May mga nakapapansin siguro at nagsimula magkalat ng usapin. Mabuti na lang wala ang kanyang ate. Nakakatakot isipin kung anong sasabihin ng kapatid sa kanya. Ipalagay mo na lamang na ito ay isang mahigpit na babala. Sabi ng ginang bago ito lumabas ng bakuran. Sasakay na dapat ito sa karwahe na may biglang dumating. Vic, sabay na bulala si Sinay at Senyora. Nasabi lang sa akin ni Perla na kayo ay sumugod dito. Sabi ng lalaki.
Isa sa mga naninilbihan sa bahay si Perla ang tinutukoy ni Vic. Nabalaan ko na si Sinay. Kayo ay wala nang dapat pang pag-usapan. Matigas ang tono ng ginang. Tayo na Vic. Tumingin kay Sinay ang lalaki. May gustong iparating ang mga mata nito. Paghingi ng paumanhin o kaya ay pamamaalam. Hindi malaman ni Sinay. Masyado pang mababagapag ang kalooban niya para mapag-isipang mabuti ang mga bagay na iyon. Vic, inulit ng ginang ang pagtawag sa lalaki at hinila pa nito ang braso. Hindi na itinuloy ni Vic ang pagpasok sa bakuran. Matapos siyang sulyapang muli ay sumama na ito sa ina. Hilam ng luha ang mga mata ni Sinay. Pangatlong gabi na iyon na nakadungaw siya sa bintana. Tumutulo ang luhang gustuhin man niya ay hindi mapigilan ng pagtulo. Hindi niya na nakausap si Vic pagkatapos ng pagsugod ni Senyora sa bahay nila. Unti-unti nang nawawala ang pag-asa niya makipagkita pa muli sa kanya ang lalaki. Napahikbi siya nang hindi na makayanan ang sama ng loob. Dahil nag-aalala na marinig na nakatatandang kapatid, nagpasyang lumabas ng bahay si Sinay. Sa bakuran ay mas malaya siyang ilabas ang kanyang tinitimping pag-iyak. Ilang sandali pa lang siya nakaupo sa ilalim ng mayabong na puno nang may brasong dumapo sa kanyang balikat. Ako to, Sinay. Agad siyang pumihit paharap sa nagsalita. Hindi siya makapaniwalang nandoon si Vic. Akala ko napasag na yung boses niya na ikaw ay tatalikdan ko. Hindi yun mangyayari, Sinay. Niyakap siya ng lalaki. Hindi ba't aking sinabi na mahal kita? Pero si Senyora, tutol siya sa ating ugnayan, ngunit umaasa ako na maiintindihan din niya yung nararamdaman ko. Oh Vic, hindi na siya nakatanggi nang sakupin nito ang kanyang mga labi. Ramdam ni siya na ang paghigpit ng mga kamay na nakapatong sa braso niya nang humiwalay na uli ang kamalayan ni Sinay sa kanya. Bumungad sa kanya ang mga mata ni Vic. Hindi lang pala nakahawak sa mga braso niya ang lalaki. Nakatingin pa ito sa kanya. Ang mga mata nito ay kakikitaan ng ekspresyon na parang hindi nalalayo sa nakita niya bilang si Sinay sa mga mata ni Vic. Kakikitaan iyon ng malalim na damdamin. Pinigilan na lang ni Shana na mapasinghap sa nakakatuksong ideya na baka may feelings pa rin sa kanya si Vic, kaya ganoon makatingin. May feelings ba iyon nagsama ng iba sa kama? Nabatuta ang pag-aasa niya na masagwang alaala. Isa pa ako magiging sila uli ni Vic, malamang na maulit din lang ang pinagdaanan niya sa mama nito. Kakastress yun, te. Sagad hanggang kalingkingan ng panliliit na nararamdaman ni Shana kapag nagpaparinig ang mama ng lalaki. Kagaya na lang ng ginawa ni Senyora. Naalala niya yung eksenang ginampanan niya bilang si Sinay. Hindi, mas masahol pa ang pinagdaanan ni Sinay. Diniretso talaga ito ng nanay ni Vic. At least siya ay may konting diplomasya pa ang mama ni Vic. Oh, so you're Vic's girlfriend? Nakangiti ang ginang matapos siyang i-introduce ni Vic. Nakangiti ang ginang pero hindi umabot sa mga mata nito. Sa halip ay mukhang magpipigil itong tumaas ang kilay habang nakatingin sa kanya. Hello po ma'am, you make me feel like a teacher. Call me Mrs. Perez. Napansin ni Shana ang nagpatitig pa si Vic sa ina. Napansin din yata iyon ni Mrs. Perez. Just kidding, call me Tita Celine. Bawi nito pero ewan kong napaparanoid lang si Shana o totoong interpretasyon niya sa tono ng ginang. Na napilitan lang ito na magpatawag sa kanya ng tita. That's what people close to the family call me, especially Claire. By the way, she's coming to dinner. Baling nito sa anak. Ma, what? She's invited. She invited herself. Alangan namang sabihin ko na huwag siyang pumunta. Ganti ng mama nito. Napahugot ng malalim na hininga si Vic. Walang okasyon pero nagpahanda ng special dinner si Vic. Gusto kasi ng lalaki na ipakilala na si Shana sa mga magulang na hindi magandang kinalabasan. Una nga, ipinaramdam talaga kay Shana ng mama ni Vic na hindi niya feel ito. Pangalawa, dumating ang babaeng mukhang minamanok ni Tita Celine para sa anak nito at para maging manugang. Nanliit si Shana pagkakita sa dalaga. Hiyang-hiya naman siya sa poise at breeding ng babae. Halatang sanay itong kumilos ng pino at takma sa sitwasyon. Hindi rin ito feeling inferior sa pamilya ni Vic dahil obvious naman na welcome ang babae sa bahay na iyon. Anak, si Clara, ng kaibigan ni Tita Celine, kaya welcome sa bahay ng mga Perez. Ikinuwento pa nga ng mama ni Vic ang tungkol sa kasunduan daw nito at ang mama nito sa pagdating ng panahon ay sina Vic at Clara ang magpapakasal. Para daw sure na ang dalawang ginang sa pagkatao ng mapapangasawa ng mga anak. Kaya huwag kang epal. Iyon na dating kay Shana nang sinabi ng ginang. Gusto na nga niyang umiyak.
Pero ang mahigpit na paghawak ni Vic sa kanyang kamay ang pumigil sa pagkawala ng luha mula sa tear ducts niya. Life throws us some surprises, ma. Sabi ni Vic na dinala pa ang kamay niya sa bibig nito para halikan. But we do tend to get back on the right track, sabi ni Tita Celine. Saka tumingin kay Clara at ngumiti pa. Well, tell us about your European tour. Ang pagpapakilala kay Shana ang dahilan ng special dinner na iyon, pero mas si Clara ang kinakausap ni Tita Celine. Wala ang papa ni Vic. Nasa Amerika na raw at may inaasikaso na kung anong may kinalaman sa negosyo. Ayaw sa akin ng mama mo. Nagpakawala ng malalim na hininga si Vic. Pakiramdam tuloy ni Shana ay naiinis na ang boyfriend. Ito pa ang maiinis, siya nga ang kontratuhin ng mama nito ay para siyang reyna ng mga ambisyosa. Minsan na siyang pinuntahan ng ginang sa bahay. Social visit daw yon. Ginawa nitong madalas sa mga babaeng napapalapit sa puso ng anak para makilala ang mga ito. None had come close to dethroning Clara in my book, sabi ni Tita Celine. But there's always a chance for that to happen, right? Ngumiti pa ito pero hitsura ay parang sinasabi na, and pigs would fly. Ang daming kwento ng ginang pero puro naman papuri sa babaeng unikaihan ng kaibigan nito. Binanggit agad iyon ni Shana sa lalaki. Sinabi ni Vic na huwag na lang niyang pansinin na kesyo ganun lang talaga ang mama nito, bla bla bla. Kaso hindi naman doon natapos ang lahat. Sa mga social gatherings na nakakasama nila si Tita Celine, ay hindi nagbabago ang trato ng ginang sa kanya. Others siya. Iyon ang mukhang pilit na ipinaparamdam sa kanya ng ginang. Pinipilit kayanin ni Shana ang sitwasyon dahil sa pagmamahal niya kay Vic. Pinipilit din niyang maniwala sa sinasabi ng boyfriend na ito ang nakikisama sa kanya kung sakali, hindi ang mama nito. Kaya walang problema kung tutuusin. Kaso ay nakakasira ng self-esteem ang nangyayari. Kaya siguro na uulit-ulit sa lalaki ang mga hinaing. She'll come around. I told you that already. Sagot ni Vic. Paano kung hindi? Paano kung si Clara talaga ang pasado sa standards niya? Ang kulit din ng linya. Napag-usapan na natin to, diba? Parang maigsi na ang pasensya ni Vic ng mga oras na yon. Sabi mo rin kakausapin mo ang mama mo. I did. Kung ayaw niyang baguhin yung kilos niya, ano ang dapat kong gawin? Slap her silly? I mean, let's just grin and let her. Let's bear it. It will probably get better when she realizes that it's you that I want to be with and not Clara. Sabi ni Vic. Sure ka ba dyan? Sa feelings mo, I mean, to the maximum level ang insecurity ni Shana na mga panahong iyon. Kung hindi, wala na ko rito. Stressful din naman ang ginagawa ni mama pag-amin nito. Kinabig siya ni Vic sa kaniyakap. Sapat na iyon para mabawasan ang pagmamaktol ni Shana. Naisip uli niya na maswerte pa rin siya sa nagustuhan ng lalaki sa kabila ng lahat. I'm amazed by how similar my story is that to your great-great-grandfather na wala ang kung anong mahikang bumabalot sa kanila na magsalita si Vic. Oo nga, nasa lahi niyo pala. Ang mga nanay na panira ng love life. Muntik na masabi ni Shana. Salamat at napigilan niya ang bibig. Ang mga lalaking maling pumili ng babaeng mamahalin? Dugtong ni Vic. Aba teka, gusto mo ng sapak? Sa loob-loob ni Shana. Mali in the sense na hindi naman gusto ang babaeng ordinaryong ipinapartner sa amin. Patuloy ng lalaki bago siya nito mabigwasan. Oh, what did you think? Napatingin nito sa kanya at siguro ay mukha talaga siyang hadlang at handa ng manapak. Napailing ito pero napangiti pa rin. You are cut from a different cloth and that's what caught my fancy. Parang hinagod ng mainit na kamay ang gulugod ni Shana sa narinig. Ang hirap nga lang ipaintindi nun kay mama, pati na rin sa'yo. Patuloy si Vic. Naiintindihan niya ang tinutukoy nito. Ilang beses na rin naman itong ibinigay sa kanyang rason pero hindi niya mapaniwalaan. Sensya na, insecure at clueless lang. Sagot niya. Natawa si Vic. I miss that. Wala pa akong ibang babaeng na-meet na may sense of humor na katulad mo. I have yet to meet another woman who is also cut from a different cloth. Ibig sabihin hindi ka pa taken? Ipupush na ni Shana ang pag-uusisa. Iniiwasan iyon ni Vic noong una niyang gawin No, sagot nito. Pero si Clara, she was not able to keep me. Which means naging sila nga pero hindi lang nagawa ng buruhan na ikip siya. Tama rin in a way ang ginawa niya. Dati na makipaghiwalay sa lalaki dahil nag-two-time talaga to. Sayang pala, nasabi na lang niya. Mukhang may gusto pang itanong si Vic pero nagbago siguro ng isip. Nasusuffocate na ako sa pagbisita sa past. Tumingin ito sa bukas na baul. Mauna na siguro akong lumabas.
Nang wala na ang lalaki ay parang nawala na rin ng gana si Shanna na ituloy ang pagbubungkal ng baul. Sa likod ng bahay tumulala si Vic. He suddenly felt that the need for some fresh air. At ng distansya para rin sa pagitan nila ni Shanna. The farther the better. Ang nakakatawa, pwede siyang umalis ng bahay na iyon anumang oras. Sino ba naman ang pumipigil sa kanya? Ang kaso, ayaw niya. He felt short of breath. Daig pa niya ang tumakbo sa isang 100-meter dash. Pero alam ni Vic sa sarili, hindi yun physical exertion. Ang primary reason ay ang pagkakalapit nila ni Shanna. Hindi nakakatuwa ang reaksyon niya. Parang may nabubuhay uli na damdamin para sa kanya at sa ex-girlfriend nito. She dumped you, man. Wala pa siyang kahit katiting na pride man lang at pagkatapos ipagpalit ni Shanna sa iba, ay hayun, gusto pa rin pala niya ang ex-girlfriend. He had to admit, there was a point he was sorely tempted to hug Shanna. Iyon ay nung matapos ang eksena ni Sinay at Vic na sila ng ex-girlfriend ang gumanap. His heart was just overflowing with emotions. Apektado ba siya ng damdamin ng taong ginagampanan? Parang hindi. Dahil ang mismong nararamdaman ni Vic para kay Sinay ay halos kapareho ng nararamdaman niya para kay Shanna ngayon. He was really in love with her, but the relationship had also been stressful for him. He realized now, dahil sa mama niya. His mother was always on his case. Hindi kagaya ni Lola, ang naging style ng mama niya, direktang inutusan ng anak na layuan ng babaeng nagugustuhan, na pressure si Vic sa mga parinig ng mama niya tungkol sa pagpili ng babae na babagay sa kanya. Sa pagpipilit na mapagsama sila ni Claire, sa bawat pagkakataong mahanap nito at sa ipinapakitang malamig na pakikitungo kay Shanna, nang ilang beses na niyang isinama ang girlfriend sa family gatherings. Sumabay pa si Shanna na mukhang nai-insecure ng husto kay Clara dahil sa mama niya. There was a time when he even resented her. Ilang beses na niyang inassure ang dalaga na mahal niya ito at wala siyang pakialam kay Clara, pero hindi ito makontento. Nakakapagod tuloy. And what did he get for his efforts? Yun nga, pinagpalit siya ni Shanna sa iba. Kaya bakit may epekto pa rin sa kanya na magkasama sila ngayon? Ipinilig ni Vic ang ulo niya. His mind felt a bit froggy. Hindi nga niya alam kung nasisiraan ba siya ng bait. Para kasing hallucination lang ang pagganap niya sa papel ng kanyang lolo. O baka nananaginip siya. Isang panaginip na pakiramdam niya ay totoong-totoo. Yung parang inilagay siya mismo sa pagkatao ng taong napapanaginipan niya. And it's so weird. Ginala niya ang tingin sa paligid. Napakatahimik, nakakapanibago. But it felt as if it was exactly what he was looking for. Exactly what he needed at that time. Para makapag-isip ng mabuti. Para makalma ang kalooban niya. Para parang kaluluwang ligaw na hindi matahimik. He felt a gust of cold air caress his skin. Nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Hindi lang sa ginaw kundi mas sa pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Yun nga lang, hindi nakikita ng mga mata ang presensyang sumama sa kanya. Yet he didn't feel scared. Para lang siyang may kasamang kung sino na alam niyang walang balak na gumawa ng masama sa kanya. Habang nakatingin lang sa kawalan, ay naalala ni Vic ang ilang mga kwentong naririnig tungkol sa kanyang lolo. Hindi niya masyadong pinapansin dati ang mga yon, pero dahil narinig niya, ay tumatak pa rin sa kanyang isip kahit papaano. He died a lonely old man. Sobrang eccentric niya. Imagine, imbis yung portrait ni Lola ang ipasabit niya sa bahay nila, ay iyon sa kung sinong babae ang pilit niyang ipinalagay doon. He's a good painter but he lost his touch. Nawalan daw ng inspirasyon. Ngayon ay nagsimulang luminaw kay Vic ang dahilan dahil iyon ang nangyari sa lolo niya at kay Sinay. Ganon din ba ang nangyayari sa kanya kung ipagpapatuloy niya ang daang tinatahak? Magiging eccentric din ba siya? Mawawala ng gana sa buhay? Naglaro sa isip ni Vic ang portrait ni Shanna, ang pilit niyang ipinapasabit sa kanyang bahay. She dumped you, man. Paalala uli ni Vic sa sarili. Hindi naman ganoon na nangyari sa lolo niya. Hindi ba? Hindi ito ipinagpalit sa iba ni Sinay. Umihip uli ang hangin. Itinulak siguro ng hangin palayo ang mga ulap, kaya bigla ay tumagos ang liwanag ng buwan. It bathed the yard with a silvery glow. Q and the ghost. Sarkastikong naisip ni Vic. And a ghost did come. Pero hindi multo as in kaluluwang ligaw, kundi ang multo ng kanyang mga nararamdaman. Si Shanna. Nakatayo ang babae sa balcony ng bahay. Nagmukha itong ligaw na kaluluwa dahil susuot na malubang na house dress na mukhang malambot ang tela. Dahil sa tama ng liwanag ay nagkukulay puti ang suot nito, kaya parang may nakalutang doon na white lady.
Bumilis ang kabog ng dibdib ni Vic pero hindi dahil sa takot. Ibang emosyon na nabubuhay sa kanya kapag nasa paligid si Shanna. Malayo iyon sa takot. Sinusubukan niya lubayan ito ng tingin. Nagawa niya, pero kusang bumalik ang mga mata papunta rito. Napansin na rin yata siya ni Shanna. Napalingon ito sa kinaroroonan niya. Medyo napapalundag pa. Nagulat yata na may tao roon. Na makilala kung sino nakatayo ay napatitig din ito sa kanya. Naaninag niya sa liwanag ang buwan ng ekspresyon ni Shanna. Gustong isipin ni Vic na hindi lang gawa-gawa ng imahinasyon niya ang emosyong nakikita sa mukhang ito. Longing and regret that was he saw. Ganon din ang kanyang nararamdaman. Longing for her and regret that he didn't fight harder to her. She, damn you. Bakit ba lagi niyang nakakalimutan ang rason ng paghihiwalay nila? Nang maipaalala niya iyon sa sarili, ay saka siya nagkaroon ng lakas para bawiin ang mga tingin. Matagal niyang iniwasan lumingon sa kinaroroonan ng dalaga. Sumakit na ang leeg niya sa kakapigil sa sarili na gawin ang iniuutos ng puso. Nang hindi na siya makatiis, ay saka lang niya sinulipan si Shanna. Pero wala na roon ang dalaga. Kung natutuwa o manghihinayang, hindi na balak pang isipin ni Vic. 30 minutes pa siguro siya nagtagal sa labas bago nagdesisyong pumasok sa bahay. Paakyat na siya sa kwarto pero napatigil siya na matapat sa dalawang paintings na nakasabit sa itaas ng hagdan. Na-imagine niya bigla na mukha niya ang nasa portrait and that he would end up like his grandfather. It was a scary thought, scarier than all the ghosts in the world combined.